young lawyers of the Vice President are putting up such a good defense. Kasi they do not allow any inch na hindi kino-contest yung sinasabi ng prosecution. Whereas ang mga congressman, they are just, they're just there watching, etc. But it's actually the private prosecutors leading the way. Ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil confidential fund eh. How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, mai-interpret mo siya na iba. Opo. Dito muna tayo sa pagtatanong naman. Kasi ang puna ng iba, masyadong hype itong si Attorney Kapunan. Well, matagal na siyang naging personality compare kay Attorney Powa. Kinumpara siya kay Attorney Powa na sinasabing mabait masyado si Attorney Powa. Kasi kung pagbabatayan natin yung mga abogado ng depensa, ng prosecution, nakikita natin yung kanilang mga personalidad po. Prof, no? Yung sa mga una. Meron ba nakita kayong advantage o disadvantages? Parang nakasama ba ito sa prosecutor na masyadong hype kumpara dito sa mabait na klase ng abogado pero matinik din na klase lalo na dun sa mga pagtatanong po, Prof? Admar, maganda yung tanong mo, no? Siguro, puntahan natin bakit ang pinili ni Vice Presidente ang mga bata, no? Compared dun sa private prosecutors na talagang mga veterano, no? Makikita mo dun sa grupo ng defense, makikita mo yung ibang atake nila, hindi traditional, no? Pero makikita mo on their own, kulang siguro sila ng number of years of experience pero hindi mo maisasatabi yung academic accomplishment at saka yung number of years rin sa trial work, no? So maganda yung balanse, siguro mas technical dahil talagang pinupuntohan niya bawat pahina, bawat assertions, bawat stipulations, talagang tinitingnan nila. Kasi nga, again, nung nagsimula tayo, di ba ang sinasabi, ang burden of proof nasa prosecution, hindi nasa defense. At makikita mo, kaya sila marahil ganun ka-technical. Maganda na rin yung ginawa na pagpapaliwanag after every trial date para maintindihan ng taong bayan. Yun nga lang, masyado pa rin technical. Yung kay Attorney Kapunan, talagang showboat. Talagang yung mga side comments niya, usually yun ang nako-cover, 'di ba? Yung sinabi niyang gusto niyang umupo, yung gusto niyang umuwi na dahil manonood pa siya ng isang what do you call this? Isang palabas sa sine. Oh. Oo, 'di ba? At saka yung isang sinabi niya na scam. Mahilig siya na after the engagement biglang she is already addressing the public outside of the impeachment court. Kaya makikita mo yung kagalingan niya sa pag-pivot at sa bitaw ng mga salita na ipipick up, no? Yun ang difference. Pero sa tingin ko, yung mga bata can relate very much with the young lawyers. Very sharp. Nakita natin ngayon, kung umpisa, nandun si Attorney Sison, si Attorney Powa, si Attorney Binluan, si Attorney Narbasa. Ngayon may bago. Yung si Attorney Ferrer ba yan? Christine Ferrer. Babae na tax lawyer, practitioner. So, makikita natin may iba't ibang strategiya at iba't ibang style ang ginagamit ng bawat lawyers. Pero ano ang pinakamatindi dyan? Hindi natin nakikita ang public prosecutors na nagsasalita. 'Di ba? Bakit parating private prosecutors ang inyong inaalaw? 'Di ba? Yun yung sa akin, kasi wala namang civil case yaan. Hindi naman impeachment yan. So, bakit
sumasali at binibigyan ng malaking spotlight ang private prosecutors. Dahil hindi ba kaya ng public prosecutors to engage. Kasi produkto yan ng kanilang 2 beses ng impeachment, di ba? So, I was expecting yung public prosecutors will show the way and will just be guided by the private prosecutors. Pero dun sa 2 charges, nakita natin parehong private prosecutors yung nagli-lead. Opo. Siguro strategy ba na nakikita nyo po sa panig ng prosekusyon na gamitin nila itong mga kilala o di kay matagal na naging personalidad sa kanilang larangan, mga laging nakikita sa balita, lalo na yung mga kritiko na kay Vice President Sara Duterte, para ma-intimidate ba ang kalaban at may nakita ba kayong katiting na na-intimidate yung depensa dito, Prof? Alam mo, sa tingin ko may certain degree of intimidation kasi mga bata nga di ba? Nenervyos yan, hindi sanay. Pero in fairness, the young lawyers of the Vice President are putting up such a good defense. Kasi they do not allow any inch na hindi kino-contest yung sinasabi ng prosecution. Whereas ang mga congressman, they are just there watching, etc. But it's actually the private prosecutors leading the way. Dito naman tayo sa performance ng mga presiding ng mga senator judges po, Prof. Ano naman yung mga tumayo lang hindi ko lang alam kung bakit hindi tumatay yung iba. Makikita natin ano yung mga punto, yung sinasabi nila saklit na parang yung mga bash ng mga hindi nakakagets doon sa punto ni Senator Padilla. Nag-expect ka ba na ganun, na kung buga totoo, tama pala yun. Meron pang mga malimit na nagtatanong doon, si Senator Villanueva, sina Soto, Pangilinan, Hontiveros, Lacson, pati ang presiding officer at ang Senate President. Ano ang mga assessment mo sa kanila, ma'am, kung meron man? Prof? Klarado. Sige po. Klarado na may linyahan na. Hello? Go ahead po, Prof. Medyo na ano lang yating. Klarado. Naririnig niyo ako? Go ahead po. Malinaw na po. Klarado na may linyahan na. Kung titingnan mo yung pagtatanong ni Senator Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, klarado yung linyahan versus si Senator Padilla, si Senator Marcos, 'di ba? To a certain degree si Senator Loren Legarda, at kahit yung presiding officer. Doon sa presiding officer, katulad ng sinabi ko sa inyo, mahalaga ang lawyer kasi makikita mo yung jurisprudence sa ruling niya. Lumabas yan dito kay, ano ang pangalan ng COA? Wamil? Opo, Attorney Wamil. Roderick Wamil. Oo. Yung si Attorney Wamil, 'di ba siya yung huling nagtanong? At site ng Article 81 ba noong joint memo na sinasabi doon na yung paano mo ititreat ang notice of disallowance at saka yung, sorry I'm trying to reach sa notes ko, hindi ko matandaan yung sinabi niya na, sorry. 8.3 ng Joint Memo Circular tungkol dun sa AOM, tungkol sa notice of suspension, notice of disallowance. Makikita mo sunod na tinanong ni presiding officer at talagang interpretation lang niya. In fact sinight pa yung natatandaan niyo yung jurisprudence ng 1 versus 1, no? So klarado na on the ball naman si presiding officer. Yun nga lang, sometimes may tendency siya to be lenient, not to call
not to make a ruling na out of order, siguro mas ine-extend niya yung respect doon sa mga katulad ni Attorney Kapunan, no? Doon sa pagtatanong naman, makikita mo si Senator Marcos pointed ang tanong niya. Si Senator, hindi ko maintindihan bakit gano'n na lamang ang asar ng iba kay Senator Padilla when in fact in two instances talagang spot on. Yun yung tinanong niya na meron ka bang nakitang anomalya? 'Di ba? Yes or no lang yung tanong niya. Tapos umupo na. Maganda rin yung ginawa niya sa paglalapat ng mga impormasyon ng paggastos sa confidential fund at saka yung certain dates ng CPP, NPA, NDF, no? So makikita mo iba ang takbo ng isip ng isang Robin Padilla, ng isang Amy Marcos, and for that matter, yung si Pangilinan, Hontiveros, and Aquino. So, yung iba hindi pa natin nakikita kung saan sila pumapanig, pero nagulat ako dun sa tinanong ni Senator J.V. Estrada na point blank rin tinanong niya, meron ka bang nakita na kahit isang kusing na kumita ang Vice Presidente? So pointed, despite all the interpretation by Attorney Wamil, yun lang naman ang tatanungin mo, kumita ba siya? Nang bulsa ba siya? Nawala ba ang pera? Ang lumalabas dun sa testimony, kulang ng mga dokumento, kaya nagkakaroon sila ng notice of suspension, notice of disallowance, pero hindi naman final yon. Kaya nga, mali yung sinabi ni Attorney Wamil na may prima facie evidence. Still, it is not a final thing because the final will be coming from the Supreme Court once the Vice President elevates the ruling of COA. And dito sa mga ano na ito, doon sa maraming na question doon sa grave threat. Dito na naman sa Article 1. Anong ine-expect nyo naman po sa same na taga-COA rin, COA ICFAO, na magte-testimonya na unsya mi siya kahapon sa Lunes, possible po, Prof, magiging same pa rin ba yung mangyayari dyan? May bigat pa ba? Consider na ito yung nangyari? Alam mo, tama dun si Attorney Ferrer eh. Kasi yung evidence na present nung second witness is not from a congressional hearing by the Committee on Justice and the committee, yung Quadcom. Kasi pati transcript eh, di ba? So, paano magkokomentaryo ang isang tao na hindi nating second witness is, I think, resource person ng committee. 'Di ba? So, ano yung ang kaya lang niyang pag-usapan ay yung from the time na nawala si Attorney Wamil dahil nailipat na to the present time na kanyang tinitingnan yung submission ng Office of the Vice President and the DepEd. Admar, maganda rin yung sa DepEd, no? Siguro pupunahin ko yan kasi makikita dun sa DepEd na paggastos, talagang ginastos para protektahan ng mga estudyante. Ngayon, kung ang iyong eskwelahan, kung saan ang anak mo nag-aaral ay hotbed ng recruitment, whether that is recruitment for the left, recruitment to sell drugs, recruitment for sex trafficking, harassment, terrorism, di ba? Gusto niya maging protektado ang mga eskwelahan. Kasi kung titingnan natin yan, basic and secondary education yung hawak ng DepEd. Hindi ba mahalaga yung paggamit niya ng congressional, ng CF, confidential fund, para protektahan ng mga estudyante? Dapat ikatuwa ng mga parents yan. At maganda rin yung sinagot na,
wala silang nakikita na binulsa ng Vice Presidente. So, nasaan yung smoking gun? Second charge na to, wala na tayong makitang smoking gun when it comes to both the conditional threat at saka itong confidential fund. Yan ay sa prosecution lamang, no? Hihintayin natin yung defense pag natapos ang prosecution doon sa dalawa pang charges bago mag-offer ng evidence at witness ang defense. So doon natin makikita yung kabuuan. Siguro i-hold muna natin ang ating judgment, pero critical doon, walang smoking gun.